Mga ka-rides, so nandito na naman tayo para sa isang panibagong vlog. At ito na naman ang ating vlog. So pudpud na yung ating brake pad sa likod. So 11k odo na yan, no? So kailangan na talagang palitan yung brake pad kasi sobrang ingay na yan pagka nagpepreno ka. So yun, kinalas na ni Kuya ang pipe, ang ating tambutso. Kaya pinagawa ko na lang kay Kuya kasi sobrang hirap kasi magbaklas ng kulang ang tools. Yung tools ko kasi nabenta ko na lahat. Nabenta ko na nung nangailangan ako, kaya kailangan natin ipagawa sa labas. Although sayang naman yung labor, 150 din, pero basic lang sana sa akin yan, kayang-kaya ko yan magpalit. Ang problema, wala na akong tools. So yun, natanggal ni Kuya yung pipe tambutso ng motor. Basic lang sa kanya yan. Tinanggal niya muna yung doon sa ilalim, pinagkakabitan ng bolts. Ang motor pala natin ay Kimco Dink, no, 150. So kung may Kimco Dink 150 ka, no, ito panoodin mo to kung paano magtanggal ng kanyang brake pad. So may nabibili na din pala sa replacement lang ang nilagay ko diyan. May nabibili na po niyan sa Lazada, yung mga replacement. So yung replacement niyan ay 100 pesos lang. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal yan. Pero better na bumili ka lang ng replacement kasi napakamahal. Napakamahal ng pyesa talaga ng Kimco. So, yung brake pad itself niyan sa likod ay 1,300 sa likod, 1,300 sa harap. So, original yun. So, di tayo nakaipon eh. Pinangmamasada naman natin yan. Ang problema, may mga dapat tayong unahin at bayadan, which is naka-monthly din yung motor na yan. Kaya, hindi tayo makaipon ng pambili. So, replacement lang muna. So, pag nakaipon-ipon tayo ulit, bibili tayo ng original parts niyan. Sa ngayon, replacement lang. So yan, pinakatok ni Kuya para lumuwag at mabaklas na. So kaya napakamahal ng mga pyesa niyan kasi ang hirap din humanap dahil nga hindi masyadong sikat at underrated ang Kimco, no, pagdating sa mga motorcycle, scooter. So kaya konti lang ang nagtitinda niyan. So better for replacement lang muna. So makikita niyo yan, yung hindi ako nagkakamali, pang harap yata ng Kimco like 125 yan ang pwedeng gamitin dyan sa panglikod ng Dink R150. So may mga maganda din naman na replacement na mahal, worth 500. Siguro matibay-tibay din yun. Ito kasing binili ko worth 100 pesos lang. So, hindi ko alam kung hanggang saan tatagal, pero update ko kayo. Kasi ginagamit ko siya sa sa Move It. So, sa passenger. Kaya hindi natin alam kung hanggang kailan lang tatagal. Pero as usual naman yan. Yan, nakalas na ni Kuya, baklasin niya na. Tingnan niya yung brake pad. Yung brake pad, ayan, bakal to bakal na kaya maingay. Kaya sobrang ingay at lumalagit-git yan. Kasi ayan, bakal to bakal na, wala nang wala nang umiipit, bakal na. Bakal to bakal na. Kaya maingay siya. So yan, ganyan mangyayari sa nyo, sa brake pad nyo pag nag 11,000. Pero depende pa din yan kung gaano kayo mag-brake, no, gumamit ng preno nyo. Depende pa din sa timpla ng preno nyo yan, kung gaano tawag dito, kalambot yung kamay nyo sa paggamit nyan. Sa akin kasi araw-araw ko binabiyahe yan kaya ganyan, ubos kong ubos talaga. Ayan, bakal to bakal na talaga. So wala tayong magagawa dyan, kasama yan sa natin. Ayan.
itim na. Kumayod talaga. Kasama yan sa maintenance ng motor. At nilinisan muna ni kuya doon sa loob yung lagayan ng brake pad. Kasama na yon sa binayada na 150 na labor, yung paglilinis. Yan yung ano binili natin, no? GPC. Replacement lang, no? Sa Kimco Like. Alam ko Kimco Like ng ano yan. Kimco Like 125. Ayun, no? Kimco Like 150 pala. Rear. Yung likod ng Kimco Like 150 yan. So yan, bumili akong tatlo. Para kung sakali. Ito naman yung sa pangunahan. Yan naman, Bendix naman. Yan yung Bendix medyo may kamahalan kaysa sa GPC, ano. Bendix nasa 300 isa yan. So pangunahan naman yan. So makapal pa yung unahan natin eh. So hindi muna natin masyado yan ginagamit. At least may stock tayo. Alam na natin pagka umiingay na, ibig sabihin dapat nang palitan. So yun. Ay, sa mga nagdi-DIY pala na ano, gustong matuto ng mga DIY dito sa mga video ko, makikita nyo dyan sa mga video natin, no, for Kimco. Mga DIY yan, DIY kung paano na magpalit ng brake pad sa likod, paano madami tayong video dyan. Yan, nakikita ko sa inyo. Para aware na kayo, sayang hindi masayangan ng 150 sa likod, kung dalawa papalitan nyo dyan, 300 agad yan babayadan nyo dyan sa harap at saka sa likod. So kung nag-DIY kayo, yung 300, di ba, panggas na lang yun, pang biyahe pa yon. So ganun lang. Kaya best pa din talagang manood kayo ng mga DIY. At motor nyo naman yan, kalikutin nyo na. Huwag kayong mahiyang kalikutin yan, kasi paano kayo matututo ng mga basic maintenance? Although ako, marunong ako niyan. Kaya ko yan. Ang problema lang, wala na talaga akong tools na benta ko na lahat. So, pag nakaipon ako, bibili ulit ako ng tools. Na mga impact wrench. Yan. Nabenta ko na kasi talaga lahat nung nagipit ako. So, yun. Sinusukat na ni kuya, no, kung kasya. Pero, lumapat naman, kasya daw. Kasi tinanong ko siya kung kasya ba. Kung nagkataon na hindi nagkasya yan, panigurado, wala akong gagamitin. Kasi, yun lang ang ano ko inaasahan ko So, sinubukan ko lang din yan. Sa group, may mga nagpo-post niyan, no? Dink R150 yan, sa Kimco. So, yun lang. Tingnan nyo yung paano ginagawa ni kuya, makikita nyo yan. At least may alam na kayo kapag kayo ang nagkabit ng DIY, no? Do it yourself na lang, kasi para makatibid-tibid tayo, at least natututo tayo. Yan, titingnan ni kuya. So yun, chinek niya mabuti kung tama yung kabit niya. Syempre mahirap na, safety yan, preno yan. Pero wala namang naging problema, nakabit naman yan. Iniisip ko lang kung hanggang kailan mapupudpud itong ating brake pad na kinabit ni kuya. Yan, sinalpak muna niya, ibabalik niya yun mamaya para maipit. Yan yung nililisan ni kuya kanina dun sa loob. Sinabon niya at brush niya para matanggal yung mga dumi. Ayun na, kita nyo ba kung paano kinabit? Diyan lang yun sa gitna, tapos ikakabit pa taob. Yung kakabit niya na. So sinusukat ni kuya, sabay lagay ng lock. At ayun,
kuya. Tines niya muna. Oh, sa mga Kimco owners Kimco Dink 150 owners, ito yung basic steps ng pagpapalit ng brake pad sa likod. Rear or side. Rear brake pad. Ginamitan na ng wrench. Pack wrench. Yan, binenta ko yung ganyan ko. Kaya hindi na ako hindi ako makapaggawa ng ganito. Binenta ko lang ng 1,000. Mahal-mahal ang bili, tapos 1,000 na. Talaga, gipit. Ayan na, kakabit niya na yung sa pipe. Tingin ko mura na din yung 150 para sa labor niya. Matrabaho din yan, pero tumagal lang sa kanya ng 20 minutes ata yan pagkakabit niyan. Mag-lock na. So ititest yan mamaya ni kuya. Titingnan niya, start niya kung kakapit yung preno. Pero kumapit naman. Hanggang ngayon buhay na yan. So di lang natin alam yung replacement ko hanggang kailan tatagal. Pero as usual, sana alam naman natin yan sa sarili natin. Replacement lang yung binili natin. Mga 5,000 pud na yan. Baka hindi pa umabot. Depende pa din talaga yan sa paano kayo maglaro ng brake. So yun, naigpitan niya na ilalim. Iigpitan niya na din dito. So patapos na si kuya. Ayan na, ititest niya na. Yan, ititest niya na kung kakapit yung preno. Check niya. So check natin. Kakapit yung preno.